Sa gilid ng isang masukal na baryo sa paanan ng kabundukan, may mag-asawang mamasora na halos hindi na maaninag sa dami ng dumi sa katawan. Si Andres, payat, marumi at may suot na sirang kamiseta. Samantalang ang kanyang asawang si Luz Viminda o Luz sa tawag ng marami ay payat din at may hawak na basyong lata ng biskwit na ginagamit nilang sisidlan ng mga baryang naiaabot ng ilan. Araw-araw, sa ilalim ng matinding araw o malakas na ulan, palibot sila sa baryo, naglalakad mula bahay-bahay. Panginoon, kahit konting pagkain po, kahit kanin na lang. Iyon ang paulit-ulit na dasal ni Andres habang kumakatok sa mga pintuan. Ngunit kadalasan, pintuang bakal lang ang sagot. O minsan, mura at pangiinsulto. Mga tamad, kaya kayo naghihirap kasi ayaw niyong magbanat ng buto. Layas, huwag kayong magdadala ng malas dito. Sa isang bahay na sementado at mataas ang gate, dumura pa ang isang ginang sa harapan nila. Tumalsik iyon sa pisngi ni Luz. Hindi siya umimik, bagkus ay pinahid lamang iyon at mahina niyang sinabi, "Mahal, hayaan mo na. Balang araw, may awa rin ng Diyos." Habang naglalakad sila palayo, dumilim ang langit. Bumuhos ang ulan. Tumagilid ang lata at kumalansing ang ilang baryang hawak. Sa lilim ng isang punong santol, naupo ang mag-asawa, basang-basa, nilalamig, at walang pagkain. "Wala na tayong makain," mahina ang tinig ni Andres. "Ni pamasahe papuntang bayan, wala." Ngumiti si Luz kahit nanginginig. "Ang mahalaga, magkasama tayo. Hindi tayo pumatay, hindi tayo nagnakaw. Darating din ang tulong." Nang sandaling iyon, may matandang lalaki na nakapayong sa sira-sirang payong ang lumapit. Ang suot ay gusgusin ding barong at ang buhok ay puting-puti. May bitbit siyang supot na tila puno ng tinapay. "Magandang gabi sa inyo mga anak," mahinahon niyang sabi. "Bakit kayo nandito sa ulan?" Nagulat ang mag-asawa. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang matanda. "Wala po kaming matirhan," sagot ni Andres. "Naglalakad po kami para humingi sana ng tulong pero..." Hindi na niya tinuloy at napayuko. Ngumiti ang matanda, saka iniabot ang supot. "Kainin niyo muna ito. Tinapay iyan, mainit pa." Hindi makapaniwala si Luz. Amoy pa lang, alam niyang kakaiba iyon. Kumain silang mag-asawa habang nakatingin ang matanda na parang nasisiyahan. "Maraming salamat po," sabi ni Luz habang nagluluhang ngumiti. "Bihira na po ang tulad niyo." Ngumiti ang matanda. "Walang anuman anak, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sa bawat mabuting puso may gantimpala." Paglingon ni Andres upang magpasalamat muli, wala na ang matanda. Parang bula itong naglaho, naiwan lang ang payong nasira sa lupa. Pagkaraan ng ilang minuto, biglang humina ang ulan, ngunit napansin ni Luz ang kakaiba. Ang supot ng tinapay na ibinigay ng matanda ay hindi nauubos. Kahit ilang kagat na ang ginawa nila, laging puno pa rin. Tinitigan sila ni Andres. "Luz, baka hindi basta tao yung matanda." Mahina ngunit may ngiti sa labi ni Luz. "Kung ganon, isa siyang sugo ng langit o isang engkanto." At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng kidlat, nagsimula ang pagbabago ng kanilang kapalaran. Kinabukasan, maaga pa lamang ay ginising ng malamig na simoy ng hangin si Luz. Nakatulog silang mag-asawa sa ilalim ng punong santol. Ang paligid ay tila mas maliwanag kaysa dati. At ang mga ibon ay umaawit sa di karaniwang himig. Pagmulat niya, napansin niyang mahimbing pa si Andres, nakahilig sa kanyang balikat. Napangiti siya sandali bago napatingin sa paligid at napansin niyang wala na ang supot ng tinapay na ibinigay ng matanda. Ngunit kahit na ganoon, hindi siya nakakaramdam ng gutom o panghihina. Parang may kakaiba, bulong niya sa sarili. Pagbangon nila, naglakad silang muli patungong baryo. Ngunit sa daan, napansin nila ang mga halaman
na nadadaanan nila tila mas luntian at buhay, at ang mga bulaklak ay sumusunod sa bawat hakbang nila. Hindi ito pansin ng iba, ngunit para kay Luz, parang may mahiwagang puwersang gumagabay sa kanila. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa isang lumang kubong kanilang nadaanan, nakatulog si Andres ng mahimbing. Sa kanyang panaginip, nakita niyang muli ang matandang lalaki ngayon ay nakasuot ng puting barong at nakatayo sa ibabaw ng malinaw na ilog. Sa kanyang likuran ay kumikislap ang mga alitap-tap na tila mga bituin sa lupa. "Andres!" tawag ng matanda. "Huwag kang matakot. Ako'y hindi ordinaryong matanda. Ako si Lolo Damiro, tagapangalaga ng kagubatan sa kabundukan ng Duwangin." "Engkanto po kayo?" tanong ni Andres. Nanginginig ngunit may galang. Ngumiti si Lolo Damiro. "Oo, marami akong nasaksihang tao mayayaman, marurumi sa puso at mahihirap na busilak. Kayo ng asawa mong si Luz ay may dalisay na kalooban. Kaya't ibinibigay ko sa inyo ang biyayang karapat-dapat lamang sa marangal na pusong hindi sumusuko." Ibinaba ng matanda ang kanyang kamay at mula rito ay lumitaw ang isang maliit na sisidlan na yari sa kahoy, may ukit ng mga dahon at bituin. "Ito," wika niya, "ay sisidlan ng pag-asa. Tuwing may taong tatanggihan kayo o duduraan, buksan ninyo ito sa gabi at isang biyaya ang darating sa umaga. Ngunit tandaan ninyo, huwag itong gamitin para sa kasakiman o mapupunta sa inyo ang kaparusahan." Bago pa makasagot si Andres, biglang lumiwanag ang paligid. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga palad at nang idilat ang mata, gising na siya, hawak niya ang gayunding sisidlan sa totoong buhay. "Luz! Luz! Gising ka!" sigaw ni Andres. Napabalikwas ang kanyang asawa. "Ano yon, mahal? Tingnan mo." Ipinakita ni Andres ang maliit na sisidlan. "Ito yung binigay sa atin ng matandang engkanto sa panaginip." Napahawak si Luz dito. "Parang buhay ito. Ang ganda." Sinabi niya sa akin, tuwing may manginsulto o tatanggi sa atin, buksan natin ito sa gabi. Hindi nagtagal, muling naglakad ang mag-asawa sa baryo. Ngunit gaya ng dati, sinalubong sila ng mga mapanlait. "Ayan na naman yung mag-asawang pulubi. Hindi nyo ba napapagod manghingi?" Isang lalaki pa ang nagbato ng balat ng saging sa kanila. Hindi sila gumanti. Sa halip, lumakad silang tahimik at huminto sa ilalim ng punong kamyas sa may dulo ng baryo. "Ngayon ang sabi ng engkanto, buksan natin ito," sabi ni Andres. Binuksan niya ang sisidlan at isang liwanag ang kumislap. Tumambad sa loob ang 3 gintong butil ng palay na kumikintab na parang araw. Hindi makapaniwala si Luz. Palay? Pero parang ginto. "Siguro ito ang biyayang sinasabi niya," sagot ni Andres habang nangingilid ang luha. Iningatan nila iyon at itinago sa basahang tela. Kinabukasan, napagpasyahan nilang bumalik sa lumang bukirin sa tabi ng ilog, dating lupang iniwan nila noong bata pa si Andres. Doon nila itinanim ang 3 gintong butil kahit tuyot at mahirap ang lupa. Ngunit nang sumapit ang 3 gabi, lumago agad ang mga palay matataas, makintab, at tila sinisikatan ng sariling liwanag. At nang anihin nila ito, bawat butil ay nagiging purong ginto. Hindi nila alam kung iiyak o tatawa. Totoo nga si Lolo Damiro, bulalas ni Luz. Biyaya ito ng kabutihan. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi na nila kailangang manghingi. Ngunit ang mahalaga kay Andres ay hindi ang ginto, kundi ang pagkakataong magpasalamat sa mahiwagang nilalang na nagtiwala sa kanila. At sa dilim ng gabing iyon, sa may kakahuyan, isang matandang aninong engkanto ang tahimik na nakamasid, nakangiti. 3 linggo ang lumipas mula nang itanim ni na Andres at Luz ang 3 gintong butil ng palay.
Ang dating tuyot na lupa ay naging luntiang-luntian at sa bawat pag-ani nila ay hindi lamang bigas ang lumalabas, kundi mga butil ng ginto pino, maliwanag at mabigat sa palad. Hindi na sila pulubi, ngunit kahit may ginto na sila, nanatiling mapagkumbaba ang mag-asawa. Nanatili silang nakatira sa kanilang lumang kubo, nagtutulungan sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop na bigla na ring dumami. Parang lahat ng kanilang tinanim ay agad yumayabong. Hindi ko pa rin makapaniwala, Luz. Wika ni Andres habang pinupunasan ang noo. Totoo nga pala ang sinabi ng engkanto. Ngumiti si Luz. Oo, mahal. Pero dapat nating tandaan ang bilin niya huwag maging sakim. Ang biyayang ito dapat nating ibahagi. Kaya't ng araw na yon, nagdala si Luz ng mga pagkaing niluto niya kanin, ulam at gulay at nagpunta sa baryo upang mamigay sa mga kapitbahay kahit sa mga dati nilang nanlait. Habang namimigay si Luz ng pagkain, napansin siya ng mga kapitbahay na dating nagtataboy sa kanila. Si Luz yun, di ba? Iyong pulubi? Bakit parang ang ayos na niya ngayon? Tingnan mo, ang linis ng suot. Ang mga bata ay nagsisigaw. May pagkain po si Aling Luz. At nagtakbuhan sa kanya. Ngumiti lamang si Luz, walang bahid ng galit o yabang. Kinagabihan, kumalat na sa buong baryo ang balita ang mag-asawang pulubi ay biglang umunlad. Ang mga dating ayaw magbigay sa kanila, ngayon ay nagtutulakan sa paglapit. Sa unang pagkakataon, ang mga dating dumudura sa kanila ay lumapit na may ngiti sa labi. Andres, Luz, pasensya na noon ha? Mahirap lang kasi ang buhay, kaya hindi ko kayo natulungan noon. Baka pwede kayong magpahiram kahit konting puhunan pang-umpisa lang ng negosyo. Tahimik lang si Andres. Ang kanyang mga matay hindi nagpakita ng galit, ngunit alam niya sa puso niya kung alin ang totoo at alin ang peke. Pasensya na rin po, magalang niyang tugon. Hindi ko po hawak ang biyaya. Sa itaas po nang galing yon. Kung para sa inyo, darating din ang tamang oras. Isang araw, dumating ang 3 kamag-anak ni Andres mula sa kabilang baryo, sina Tandang Mauro, Aida at Rogelio. Mga taong dati ay tumatawa at nagmumurang walang pakialam sa kanila. Pagdating nila, agad silang nagpaabot ng matatamis na salita. Andres, Luz, kamusta na kayo? Grabe ang tagal nating di nagkikita. Nakakatuwa naman at umaasenso na kayo. Kami nga pala may problema sa lupa. Baka naman matulungan mo kami kahit papaano. Ngunit kahit halata ang kasinungalingan sa kanilang ngiti, hindi nagpakita ng masamang loob si Andres. Kung may maitutulong kami, gagawin namin. Pero sa totoo lang, kakaunti lang din ang ginto naming nakuha. Ang mahalaga, hindi na kami nagugutom. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may lihim na inggit sa puso ng kanyang mga kamag-anak. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog sina Andres at Luz, narinig nila ang mahihinang yapak sa labas ng kanilang kubo. Lumapit si Andres at sa silong ng buwan, nasilayan niya ang 3 aninong nagtatago sina Tandang Mauro at ang kanyang mga kasamang kamag-anak. May hawak silang pala at sako. Ayan ang lupa kung saan tinanim ang gintong palay, bulong ni Rogelio. Kung makuha natin yon, tayo naman ang yayaman. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang kumulog at kumidlat. Ang paligid ay kumislap ng malagintong liwanag at mula sa lupa ay tumindig ang anyo ni Lolo Damiro, ang engkanto. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na parang apoy. Mga taong sakim, ang biyaya ng kabutihan ay hindi para sa mga pusong puno ng inggit. Nang iwas-iwas niya ang kanyang kamay, ang mga kamag-anak ni Andres ay natigilan at dahan-dahang nanghina. Ang kanilang mga sako at pala ay naglaho at sila'y bumagsak sa lupa, nanginginig sa takot. Lumabas si Andres at Luz, nanginginig. Patawarin niyo po sila, Lolo Damiro, pakiusap ni Luz.
Mga kamag-anak po namin sila. Tumingin ang engkanto kay Luz, saka ngumiti. Busilak pa rin ang puso mo, anak. Dahil dyan, hindi ko sila parurusahan. Ngunit mula ngayon, sila'y makakaramdam ng kahirapan hanggat hindi sila natututo ng kababaang loob. At sa isang iglap, nawala si Lolo Damiro. Iniwan lamang ang malamlam na liwanag ng buwan at ang amoy ng bulaklak ng gabi. Lumuhod ang tatlong kamag-anak, umiiyak. Patawad, Andres. Luz, naging sakim kami. Ngumiti si Andres. Ang kapatawaran ay para sa lahat ng nagsisisi. Bumalik kayo sa inyong mga buhay at baguhin nyo. Mula noon, ang baryo ay nagsimulang magbago, hindi lamang dahil sa ginto, kundi dahil sa kabutihang ipinakita ng mag-asawang minsang dinuraan ng mundo. Lumipas ang ilang buwan at ang pangalan nina Andres at Luz ay kumalat na hindi lamang sa kanilang baryo kundi hanggang sa mga karatig na lugar. Marami ang humanga sa kanila hindi lamang dahil sa yaman kundi sa kababaang loob na ipinamalas nila. Ngunit sa kabilang bayan, may isang mayamang hasyendero na nagngangalang Don Marcelo Vergara, kilalang sakim, mapagmataas at gahaman sa lupa. Marami na siyang nilapastangang may hirap na magsasaka at ginagamit ang kanyang pera upang kontrolin ang mga tao sa paligid. Isang araw, habang nasa kanyang malaking bahay, nakarinig siya ng balita mula sa isa sa kanyang katiwala. Don Marcelo, sabi ng katiwala, may mag-asawa raw sa baryo ng Duwangin na biglang yumaman. Ang lupa nila ay tila may kapangyarihan bawat itinanim ay nagiging ginto. Napangisi si Don Marcelo, sabay hampas ng abaniko sa mesa. Ginto, ha? Aba, kung totoo yan, akin na yon. Walang may karapatang magmay-ari ng lupang may ginto, kundi ako. Makalipas ang 3 araw, dumating si Don Marcelo sa baryo sakay ng kanyang karwaheng itim, hila ng 2 kabayo. Kasama niya ang 3 bodyguard at isang matandang albularyong kilala sa bayan bilang Mang Cardo, isang taong marunong daw sa mga pampasuko ng engkanto. Pagdating nila sa lupa ni na Andres, sinalubong siya ng mag-asawa na may paggalang. Magandang araw po, Don Marcelo. Bati ni Luz. Ano pong maipaglilingkod namin? Ngumiti ang Don, ngunit talikod ng ngiti ay ang tuso niyang intensyon. Napansin ko lang, Luz at Andres. Wika niya. Maganda ang lupain ninyo. Masagana. Gusto kong bilhin ito doble sa halaga ng kahit anong lupa rito sa baryo. Isang magandang alok, hindi ba? Nagkatinginan ang mag-asawa. Paumanin po, Don Marcelo. Magalang na sagot ni Andres. Hindi po namin ipinagbibili ang lupa. Dito kami binigyan ng biyaya at dito namin gustong manatili. Biglang nagdilim ang mukha ni Don Marcelo. Hindi niyo alam ang tinatanggihan ninyo. Kapag ako ang nagnais ng isang bagay, lagi kong nakukuha. Babalikan ko kayo at sana bago ako bumalik, magbago ang isip ninyo. Tumalikod siya, ngunit bago umalis, tinitigan niya ang lupa, tila may masamang binabalak. Kinagabihan, sa loob ng kanyang mansyon, tinawag ni Don Marcelo si Mang Cardo. Gamitin mo ang iyong mga alam, Cardo. Gusto kong malaman kung ano ang lihim ng lupang iyon. Kung kailangan mong magpatawag ng mga espiritu, gawin mo. Tumango ang albularyo at naglatag ng mga kandila, dahon at pulbos. Habang binubulungan ng hangin, kumislot ang apoy ng kandila at naging asul. Don Marcelo, sabi ni Mang Cardo sa mababang tinig, may bantay na nilalang sa lupa nila. Engkanto matanda, makapangyarihan, tagapangalaga ng kabundukan. Hindi natin basta makukuha iyon. Ngunit tumawa si Don Marcelo, malakas at puno ng pagmamataas. Walang engkanto o Diyos ang makapipigil sa akin. Gawin mo ang paraan mo, albularyo. Kapag nakuha ko ang sekreto, bibigyan kita ng kayamanan. Sa sumunod na gabi, nagtungo sa lupa ni na Andres, sina Don Marcelo at Mang Cardo.
May dala silang itim na abo, asin at bote ng dugo ng manok, sangkap daw sa ritual na mag-aalis ng basbas ng mga engkanto. Tahimik ang paligid, ngunit nang magsimula silang magbuhos ng dugo sa lupa, biglang lumakas ang hangin. Umihip ito na parang bagyo at ang mga puno ay nagsipag-ugong. Lumitaw sa kalagitnaan ng hangin ng anyo ni Lolo Damiro, ang engkantong tagapagbantay. Kayong mga walang galang, nilapastangan ninyo ang lupang banal. Nanginig si Mang Cardo, ngunit si Don Marcelo ay sumigaw. Wala akong pakialam sa iyo. Lupa ito ng tao at ako ang hari rito. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, isang malakas na kidlat ang bumagsak sa pagitan nila. Tumilapon sila ni Mang Cardo at bumagsak sa putikan. Ang kanilang mga balat ay nagkaroon ng marka parang paso, hugis palay. Nang bumalik ang liwanag, wala na si Lolo Damiro. Ngunit ang lupa ay muling kumislap ng ginto, tanda ng tagumpay ng kabutihan laban sa kasakiman. Kinabukasan, nagising si Don Marcelo sa kanyang mansyon, mahina at may mga sugat sa katawan. Sa tabi niya, si Mang Cardo ay tuliro at halos hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung anong nilalang yon, bulong ng albularyo. Pero hindi tao yon at hindi rin dapat ginagalit. Mula noon, hindi na muling nagbalik si Don Marcelo sa baryo ng Duwangin. Ngunit ang kanyang mga sugat ay hindi na nawala paalala ng kanyang kasakiman. Samantala, sina Andres at Luz ay patuloy na nabubuhay ng mapayapa, tinutulungan ng mga mahihirap, at pinangangalagaan ang lupaing pinagkalooban sa kanila ng engkanto. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang pagsubok dahil sa lilim ng kagubatan, may isang bagong nilalang na nagmamasid, isang babaeng mangkukulam na may ugnayan kay Mang Cardo at gustong makuha ang mahiwagang sisidlan ng mag-asawa. Sa likod ng katahimikan ng baryo ng Duwangin, may isang kagubatang hindi basta pinapasok ng tao. Dito nakatira si Salve, isang mangkukulam na kilalang takot ng mga tagabayan. Isa siya sa mga tagapagturo ni Mang Cardo noong kabataan nito, at ngayon nagagalit siya sa pagkatalo ng kanyang dating alagad laban sa engkanto. Sa madilim na kuweba kung saan siya naninirahan, nakaupo siya sa harap ng palayok na may umaasong itim na usok. Nakikita niya sa gitna ng usok ang mukha ni Don Marcelo na ngayoy may mga paso sa katawan. "Salve!" bulong ni Don Marcelo mula sa kanyang silid. "Tulungan mo ako. Gusto kong makuha ang lihim ng lupa ni na Andres. Gagawin ko ang lahat kahit kaluluwa ko pa ang kapalit." Ngumiti si Salve, malademonyo at malamig. "Kung gayon, Don Marcelo, ibigay mo sa akin ang iyong pangalan sa ilalim ng aking sumpa at ako'y kikilos." Walang pag-aalinlangan, pinirmahan ni Don Marcelo ang isang kasulatan ng dugo, kasunduan ng kasakiman at dilim. Mula noon, nagsimulang gumalaw ang kadiliman sa paligid ng lupa ni na Andres at Luz. Una nilang napansin ang kakaibang pangyayari sa kanilang paligid. Ang mga hayop sa bukid ay biglang nagkakasakit. Ang mga manok ay hindi na nangingitlog. Ang kanilang mga palay ay tila nalalanta kahit umuulan. "Luz, may kakaiba sa hangin," sabi ni Andres. "Parang may mabigat na presensya." Tumango si Luz. "Kaninang madaling araw, may nakita akong itim na uwak na nakaupo sa bubong natin at hindi umaalis kahit anong gawin ko. Alam nilang may kakaibang puwersang nagmamasid sa kanila. Kinagabihan, habang nakahiga sila, narinig nila ang bulong mula sa labas, malamig, parang hangin na may tinig. "Ibigay ninyo ang sisidlan. Ibigay ninyo ang sisidlan." Niyakap ni Luz ang kanyang asawa. "Andres, narinig mo yon?" "Oo," sagot ni Andres habang hinahaplos ang kahoy na sisidlan. "Hindi natin ito pwedeng ibigay. Galing ito sa kabutihan.
Ika-4 na gabi ng kababalaghan nang biglang magdilim ang langit kahit wala pang ulan. Mula sa kakahuyan, isang babae na nakaitim ang dahan-dahang lumitaw. Mahaba ang buhok at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pula. Siya si Salve, ang mangkukulam. Andres, Luz, narito ako para sa bagay na hindi ninyo pag-aari. Tinig niya ay malamig at mababa. Ang sisidlan ng engkanto ay hindi dapat nasa kamay ng tao. Lumabas si Andres, hawak ang sulo. Sino ka? At anong kailangan mo sa amin? Ngumisi si Salve. Ako ang babawi sa biyayang yan. Kung hindi ninyo ibibigay, kakainin kayo ng sumpa ng lupa. Sa isang iglap, itinaas ni Salve ang kanyang kamay. At mula sa lupa ay lumitaw ang mga aninong parang usok, mga itim na nilalang na hugis tao, ngunit walang mukha. Dumiretso ang mga ito sa kubo, winawasak ang mga dingding. Luz! Itakbo mo ang sisidlan, sigaw ni Andres. Ngunit bago siya makagalaw, tumama sa kanya ang hangin ng itim na mahika at napasigaw siya sa sakit. Bumagsak siya sa lupa, nanginginig. Andres! Iyak ni Luz habang yakap ang asawa. Pakiusap! Huwag mo siyang saktan! Ngumiti si Salve. Kung gusto mong mabuhay siya, ibigay mo sa akin ang sisidlan. Ngunit bago pa man maabot ni Salve si Luz, biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa langit, bumagsak ang gintong liwanag na bumalot sa mag-asawa. Lumitaw si Lolo Damiro, ang engkanto, at sa kanyang anyo ay galit at liwanag. Salve, matagal na kitang binabantayan. Hindi mo kailanman madadaig ang kabutihan. Ang mangkukulam ay napaatras. Hindi mo ako mapipigilan, Damiro. Ang kasakiman ng tao ay kakampi ko. Ngunit itinaas ni Damiro ang kanyang tungkod. At sa isang hampas, naglaho ang mga itim na anino. Si Salve ay tinapon ng malakas na hangin at ang kanyang katawan ay tumama sa lupa ng may dagundong. Umalis ka, bago ko tuluyang ipasara sa iyo ang daigdig ng mga nilalang, wika ng engkanto. Nanginginig at sugatan, umalis si Salve, naglaho sa dilim ng kagubatan. Pagkatapos ng labanan, dahan-dahang bumalik ang liwanag. Lumapit si Lolo Damiro sa mag-asawa. Ligtas na kayo ngayon, sabi niya. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Marami pang kasamaan ang gustong agawin ang kabutihan na sa inyo'y ipinagkaloob. Paano po namin mapoprotektahan ito, Lolo Damiro? Tanong ni Luz habang pinupunasan ng luha. Ngumiti ang engkanto. Ang tunay na proteksyon ay hindi sa sisidlan, kundi sa puso ninyong dalawa. Hanggat nananatiling tapat at mapagkumbaba kayo, hindi magagapi ng dilim ang biyayang ito. At sa pagmulaklak ng gabi, naglaho si Lolo Damiro sa liwanag. Iniwan ang isang gintong alitap-tap na umiikot sa kubo tanda ng kanyang pagbabantay. Niyakap ni Luz si Andres na ngayon ay muling nakabangon. Mahal, kahit anong mangyari, hinding-hindi natin ibebenta o ipagpapalit ang kabutihan. Ngumiti si Andres, mahina ngunit matatag. Oo, Luz, ang kayamanan ay nawawala. Pero ang kabutihan, walang kapalit. At mula sa dilim ng kagubatan, sa kalayuan, muling namasdan ni Salve ang kanilang kubo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi pa tapos ito, Damiro. Hindi pa tapos ang laban. Sa kagubatang pinagmulan ni Salve, ang mangkukulam, muling nagliyab ang mga kandila ng itim na apoy. Ang kanyang katawan ay may mga sugat mula sa huling laban kay Lolo Damiro. Ngunit sa halip na manghina, lalo siyang napuno ng puot at pagkasuklam. Hindi ako matatalo ng isang engkanto, bulong ni Salve sa hangin. Kung siya ay may mga nilalang ng liwanag, ako'y tatawag ng mga anak ng dilim. Mula sa kanyang mga palad, bumuga ng usok na itim at mabigat ang amoy. Tinawag niya ang 3 nilalang mula sa kailaliman ng kagubatan. Ang aswang na si Berto, ang tikbalang na si Raga, at ang multong babae na si Luningning.
dating niligaw ng kasamaan. Lahat ay yumuko sa kanya. "Tulungan niyo ako," utos ni Salve. Ang mag-asawang Andres at Luz ay may hawak ng sisidlang ginto ng engkanto. Kapag nakuha natin iyon, tayo ang magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Sumagot si Berto, paos ang tinig. "Kung makakain ko ang puso ng lalaki, ako'y lalakas." Ngumisi si Salve. "Gawin niyo ang gusto ninyo, basta dalhin niyo sa akin ang sisidlan." At sa gabing iyon, umalis silang 3 mga anino sa ilalim ng buwan, papunta sa baryo ng Duwangin. Sa kubo ni na Andres at Luz, tila payapa ang gabi. Ngunit ang aso nilang si Bantay ay walang tigil sa tahol. Tumataas ang kanyang balahibo at ang hangin ay tila nagdadala ng amoy ng nabubulok na laman. "Luz," sabi ni Andres, "may kakaiba na naman. Hindi ito ordinaryong gabi." Kinuha niya ang maliit na sisidlan at ipinatong sa mesa. "Lolo Damiro, kung naririnig mo kami, bantayan mo po kami." Lumakas ang ihip ng hangin. Sa bintana, may mga matang pula ang kumikislap. Ang mga nilalang ni Salve ay naroroon na nagmamasid, handang umatake. Mabilis na kumilos si Berto. Tumalon siya mula sa bubungan at sa isang iglap, nagbago ang anyo, kalahating tao, kalahating paniki. Sumugod siya sa pintuan, ngunit biglang nagliwanag ang sisidlan at sa liwanag nito ay bumuga ng apoy na ginto. "Arg!" sigaw ni Berto habang natutunaw ang kanyang balat. "Hindi mo sila basta malalapitan," sigaw ni Luz habang yakap ang sisidlan. Sa kabilang dako, sumugod si Raga, ang tikbalang. Tumindig ito, mataas, at winasiwas ang kanyang buntot. Lumindol ang lupa at tumumba ang mga palay. Ngunit humakbang si Andres. Dala ang patalim na binendisyunan ni Lolo Damiro. "Hindi ako takot sa iyo." Isang hampas at tumama ito sa hita ng tikbalang. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Raga, sabay naglaho sa usok. Ngunit si Luningning, ang multo, ay nagawang makapasok sa loob ng kubo. "Luz, Andres," malamlam ang boses. "Ibigay ninyo ang sisidlan. Ako'y dating nilalang ng liwanag, ngunit nilamon ng dilim. Tulungan ninyo akong makalaya." Napahinto si Luz. "Kung gusto mong makalaya, huwag kang magpagamit kay Salve. Labanan mo siya." Nang banggitin ni Luz ang pangalan Salve, biglang nanginig ang katawan ng multo. Sa loob ng ilang sandali, lumiwanag ang kanyang anyo mula sa itim, naging malinaw at maputi. "Salamat, salamat." Bulong ni Luningning bago tuluyang naglaho, naiwan ang bango ng bulaklak ng gabi. Pagkatapos ng labanan, bumuka ang ulap sa langit. Mula sa liwanag ay bumaba si Lolo Damiro, nakaputi at may hawak na tungkod na yari sa kristal. "Andres, Luz," wika niya, "malaki ang inyong tapang at kabutihan." Ngunit ang dilim ay hindi pa ganap na napapawi. Si Salve ay naghahanda ng mas malakas na kapangyarihan. Mag-ingat kayo. Dahil sa susunod, hindi lamang siya magpapadala ng mga nilalang, siya mismo ang bababa upang wasakin ang lahat ng pinagpala. "Lolo Damiro," sabi ni Andres, "paano namin siya mapipigilan? Tumikim ang engkanto. May paraan lamang kung kayo'y magtutulungan, tao at engkanto, kabutihan at pananalig. Sa bundok ng Alitaptap, may isang sagradong bato, ang bato ng liwanag. Kailangan ninyo itong hanapin. Doon lamang kayo makakakuha ng lakas upang tuluyang harapin si Salve." Ngumiti si Luz. "Gagawin namin ang lahat, Lolo Damiro, para sa kabutihan." At sa pagliwanag ng umaga, nagsimula ang panibagong kabanata ng kanilang pakikibaka, ang paglalakbay tungo sa bundok ng Alitaptap upang hanapin ang bato ng liwanag. Habang sa kabilang dako ng kagubatan, si Salve ay nagbabalak ng pinakamalakas na sumpa ng kanyang buhay. "Kung liwanag ang hawak nila," bulong ng mangkukulam habang humahawak sa palayok ng itim na usok.
ako'y magiging mismong anino ng kanilang kapalaran. Bago pa man sumikat ang araw, naghanda na sina Andres at Luz para sa paglalakbay patungo sa bundok ng Alitaptap, ang sagrado lugar na sinabi ni Lolo Damiro na tanging makapagbibigay sa kanila ng kapangyarihang lumaban kay Salve, ang mangkukulam na gustong agawin ang kanilang biyaya. Bitbit ni Andres ang maliit na sisidlan ng engkanto, isang lampara, at patalim na pinasagan ni Lolo Damiro ng liwanag bago ito naglaho. Si Luz naman ay may dalang maliit na basket ng pagkain at ilang dahon ng halamang ginagamit niyang panggamot. Sa kanilang pag-alis, ang baryo ng Duwangin ay tila nakamasid, ang mga kapitbahay ay nagpaalam na may halong kaba at paghanga. "Mag-ingat kayo, Andres, Luz," sigaw ng mga bata. "Dalangin namin ang inyong tagumpay," wika ng matatanda. Ngumiti si Luz. "Hindi kami aatras hanggat may kabutihan, hindi kailanman mananaig ang dilim." Habang tumataas ang araw, sinimulan nila ang pag-akyat sa bundok. Ang daan ay masukal at ang mga punong kahoy ay tila may sariling buhay, sumasayaw sa hangin, humuhuni ng mga tunog na parang bulong. "Luz, parang may mga matang nakamasid sa atin," wika ni Andres habang mahigpit na hawak ang lampara. "Hindi sila kalaban," mahinahong sagot ni Luz. "Nararamdaman kong mga nilalang sila ni Lolo Damiro." Tama nga siya. Sa lilim ng mga puno, may mga munting nilalang na kasing laki ng palad, kumikislap ng asul at ginto, mga alitaptap na engkanto. Sumisindi sila sa paligid, ginagabayan ng mag-asawa sa tamang daan. Isang alitaptap ang lumapit kay Luz at nagsalita sa tinig na tila hangin. "Sumunod kayo sa aming liwanag. Sa dulo ng bundok, nandoon ang bato ng liwanag, ngunit mag-ingat kayo sa mga tagabantay ng anino." Nagkatinginan sina Andres at Luz. "Tagabantay ng anino?" tanong ni Andres, ngunit bago pa makasagot ang alitaptap, naglaho na ito sa hangin. Pagdating nila sa gitna ng bundok, naroon ang isang ilog na kumikislap sa ilalim ng araw. Ngunit hindi ito ordinaryong tubig, bawat patak ay tila salamin na nagpapakita ng mga alaala. Habang tumatawid sila, nakita ni Luz ang mga larawan ng nakaraan, ang mga araw ng gutom, pagdudura ng mga tao, at pagtawa ng mga mayayaman sa kanila. Nanginig ang kanyang tuhod. "Andres, ayoko na. Nasasaktan akong makita to." Lumapit si Andres at hinawakan ang kanyang kamay. "Mahal, huwag mong hayaang lamunin ka ng nakaraan. Hindi tayo bumabalik para umiyak. Nandito tayo para lumaban." Nang marinig iyon, nagliwanag ang tubig ng ilog at ang daan ay biglang natuyo, tanda ng kanilang pagtagumpay sa unang pagsubok. Habang patuloy silang umaakyat, isang malakas na ihip ng hangin ang bumalot sa kanila. Mula sa ulap, bumaba ang isang dambuhalang nilalang na gawa sa alikabok at hangin ang halimaw ng ligid, tagabantay ng mga kaluluwang walang laman. Walang sino mang makakatawid dito nang walang takot. Sigaw ng halimaw, ang tinig ay kumakalabog sa buong bundok. Kinuha ni Andres ang sisidlan at ipinatong sa lupa. "Kung kailangan naming ipakita ang aming tapang, hayaan mong makita mo ito." Binuksan niya ang sisidlan at sa loob ay lumabas ang liwanag ni Lolo Damiro, isang gintong liwanag na bumalot sa kanilang katawan. Ang halimaw ay sumigaw, natunaw ang hangin, at sa huli ay nagbago ng anyo, naging batang engkanto na umiiyak. "Salamat," wika ng bata. "Matagal na akong nakakulong sa anyo ng halimaw. Binigyan niyo ako ng kalayaan." Lumuhod si Luz at pinahid ang luha ng engkanto. "Ngayon, sumama ka sa amin. Ang liwanag ay para sa lahat." Tumango ang bata at naging alitaptap. Sumama sa kanilang daan pataas. Pagsapit nila sa tuktok ng bundok, bumungad sa kanila ang isang dambuhalang bato na kulay pilak, nakapaloob sa bilog ng mga sinag ng araw. Ang paligid ay puno ng alitaptap at hanging malamig, ngunit payapa.
"Luz," sabi ni Andres. "Ito na siguro yon, ang bato ng liwanag." Lumapit sila at biglang lumiwanag ang bato, parang buhay. Mula rito, isang tinig ang narinig. Tanging mga pusong busilak lamang ang makapagtatamo ng liwanag na ito. Lumuhod si Luz at sabay silang nagdasal. "Hindi namin hinahangad ang kapangyarihan para sa sarili. Nais lang naming maprotektahan ang kabutihan at ang biyayang ipinagkaloob ng engkanto." Dahan-dahang bumukas ang bato at mula rito ay lumabas ang dalawang sinag ng liwanag. Isa ay naging bato sa palad ni Andres at ang isa ay naging kwintas na suot ni Luz. "Ngayon," wika ng tinig, "taglay ninyo ang liwanag ng kalinisan at liwanag ng pag-ibig. Kapag pinagsama ninyo ito, walang kadiliman ang magtatagumpay." Ngunit sa sandaling iyon, sa paanan ng bundok, isang alingaw-ngaw ng halakhak ang umalingaw-ngaw. Si Salve, ang mangkukulam, ay nakamasid sa itaas ng bundok. Hawak ang kanyang bagong palayok ng kadiliman at sa tabi niya ay ang multo ni Mang Cardo na ngayoy alipin na ng kanyang mahika. "Kunin niyo ang liwanag nila," bulong ni Salve. "Bago sila bumaba, lamunin ninyo sila ng dilim." Nagsimulang umakyat ang usok na itim at ang langit ay muling nagdilim. Ang huling yugto ng kanilang laban ay malapit nang magsimula. At habang pinagmamasdan ni Andres at Luz ang liwanag ng bato ng alitaptap, ramdam nila ang paparating na unos, ang huling pagsubok ng kanilang buhay. Mula sa tuktok ng bundok ng alitaptap, habang yakap ni Andres at Luz ang bagong kapangyarihang ipinagkaloob ng bato ng liwanag, biglang dumilim ang langit. Ang hangin ay bumigat at ang mga bituin ay tila naglaho. Ang mga alitaptap na engkanto ay nagsitago sa mga dahon, nanginginig. Mula sa ibaba ng bundok, umakyat ang makapal na usok itim, mabaho at nagliliyab ng apoy sa bawat madaanan. Ang lupa'y umuga at ang mga puno'y nabaluktot. Sa gitna ng dilim, lumitaw ang isang figura. Si Salve, ang mangkukulam, ngayon ay hindi na ordinaryong tao. Ang kanyang balat ay kulay abo, ang mga matay pulang nag-aalab at ang kanyang buhok ay parang usok na umaalon. "Andres, Luz," sigaw ni Salve na umalingaw-ngaw sa kabundukan. "Ngayon, titigil na ang kasinungalingang kabutihan ninyo. Ang mundong ito ay pag-aari ng mga makapangyarihan at ako ang maghahari sa liwanag na yan." Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa lupa ay sumulpot ang libu-libong anino, mga nilalang na gawa sa galit at inggit, dating mga kaluluwang nilamon ng kasamaan. Hinawakan ni Andres ang kanyang bato ng liwanag at biglang kumislap ito. Sa isang iglap, nabalutan siya ng gintong aura. Ang kanyang katawan ay tila may lakas ng 10 mandirigma. Si Luz naman, sa pamamagitan ng kwintas ng pag-ibig, ay naglabas ng liwanag na maputi at mainit, liwanag na nagpapatahimik ng mga nilalang na masasama. "Hindi mo kailanman matatalo ang kabutihan, Salve," sigaw ni Luz. "Hindi niyo rin ako kailanman matatalo," tugon ng mangkukulam sa bugso ng itim na enerhiya. Nang magsalpukan ng dalawang puwersa, ang buong bundok ay nayanig. Ang mga puno'y nahulog at ang hangin ay naging apoy. Sa bawat hampas ng dilim, may liwanag na pumapalit. Sa bawat sigaw ng kasamaan, may panalangin ng pag-asa. Ngunit sa lakas ng kadiliman ni Salve, unti-unting nanghina si Andres. "Andres! Tahan ka!" sigaw ni Luz habang hawak ang kanyang kamay. Ngumiti si Andres kahit sugatan. "Hindi ako titigil hanggat nasa tabi kita, Luz." Habang patuloy ang laban, itinaas ni Salve ang kanyang palayok ng dilim, ang sisidlan ng kasakiman, nakabaligtaran ng sisidlang hawak ng mag-asawa. Mula rito ay lumabas ang itim na apoy na may mga mukhang umiiyak. Ito ang kapangyarihan ng lahat ng pusong sakim at takot sa kabutihan.
Sinubukang tanggihan ito ni Andres gamit ang kanyang bato ng liwanag, ngunit napakalakas ni Salve. Tinamaan siya ng itim na kidlat sa dibdib at siya'y tumilapon, duguan. "Andres!" sigaw ni Luz. Tumakbo sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "Mahal, huwag kang sumuko," bulong ni Andres habang dahan-dahang humina ang kanyang hininga. Ngunit sa yakap nilang iyon, nagliyab ang kwintas ni Luz at bato ni Andres ng sabay. Mula sa kanilang pagyakap, naghalo ang liwanag ng kalinisan at liwanag ng pag-ibig, naging isang malakas na sinag na sumiklab sa langit. Nabulag si Salve sa liwanag. "Hindi! Hindi! Hindi pwedeng matalo ako!" Sigaw niya habang ang kanyang balat ay nagsimulang pumutok at magbitak-bitak. Mula sa ulap, bumaba si Lolo Damiro kasama ang mga engkanto ng kagubatan, ang mga alitaptap at ang mga nilalang na minsang nailigtas ni na Andres at Luz. "Salve," wika ni Lolo Damiro. "Ang kabutihan ay hindi kailanman natitinag kahit sa pinakaitim na gabi. Ang iyong puso ay nilamon ng kasakiman. Panahon na upang humarap sa iyong kaparusahan." Naglabas ng gintong sinag ang engkanto, tumama ito kay Salve, at sa isang iglap, ang mangkukulam ay sumigaw ng ubos lakas hanggang sa siya'y maging abo at tangay ng hangin. Tahimik ang lahat, ang bundok ay muling luminaw, ang langit ay bumalik sa liwanag at ang mga ibon ay muling umawit. Pagkatapos ng labanan, bumagsak sa lupa si Luz, yakap pa rin ang kanyang asawang walang malay. "Lolo Damiro," humihikbing sabi ni Luz. "Tulungan mo siya, pakiusap." Ngumiti ang engkanto at itinapat ang kanyang kamay sa dibdib ni Andres. Mula roon ay lumabas ang sinag ng liwanag, pumasok sa puso ng lalaki. Unti-unting bumukas ang kanyang mga mata. "Andres!" sigaw ni Luz sabay yakap. Ngumiti si Andres. "Buhay pa ako. Salamat sa Diyos." Ngumiti si Lolo Damiro. "Ang pag-ibig at katapatan ninyo ang naging sandata ng liwanag. Dahil sa inyo, nanumbalik ang balanse sa mundong ito. Pagbalik nila sa baryo ng Duwangin, sinalubong sila ng buong pamayanan. Ang dating tuyot na lupa ay namulaklak at ang hangin ay puno ng bango ng mga bulaklak ng gabi. Ang mga dating mapanlait ay lumuhod sa harapan nila, humihingi ng tawad. Ngunit hindi sila nagmataas." Ngumiti si Andres. "Ang lahat ng ito ay biyaya ng kabutihan. Ipagpatuloy natin ang pagtutulungan." At mula noon, ang baryo ng Duwangin ay naging baryo ng liwanag lugar kung saan kahit ang gabi ay may ningning ng pag-asa. Tuwing gabi, nakikita ng mga tao ang mga alitaptap na pumapalibot sa kubo ni na Andres at Luz, tanda ng pagbabantay ni Lolo Damiro at ng walang hanggang tagumpay ng kabutihan laban sa dilim. Makalipas ang ilang linggo mula sa digmaan sa bundok ng alitaptap, muling nagbalik sina Andres at Luz sa baryo ng Duwangin. Ngunit ang baryong minsang puno ng pangungutya, gutom at takot, ngayon ay tila nagbagong anyo, parang pinasigla ng kabutihang iniwan ng labang iyon. Ang mga dating tuyot na palayan ay muling namulaklak. Ang mga punong dati halos patay na ay nagbunga ng sagana. At gabi-gabi sa kalangitan ng baryo, may mga alitaptap na nagliliparan tila mga bituin na nagbabantay. Ang mga tao ay nagtipon sa gitna ng baryo at doon ipinahayag ng pinuno ng barangay. "Mula ngayon, tatawagin nating Baryong Liwanag ang Duwangin. Dahil sa kabayanihan ni na Andres at Luz, natuto tayo ng tunay na kahulugan ng kabutihan at pagtutulungan." Ang lahat ay nagpalakpakan, ngunit sa gitna ng saya, nanatiling mapagkumbaba ang mag-asawa. Ngumiti lamang si Luz at sabing, "Ang biyayang ito ay hindi para sa amin lang, ito ay para sa ating lahat." Hindi nagtagal, itinayo ni na Andres at Luz ang isang maliit na paaralan sa tabi ng ilog gawa sa kahoy, pawid at pininturahan ng mga kulay na masigla.
Doon nila tinuruan ang mga bata ng pagbabasa, pagsulat, at higit sa lahat ng kabutihan. "Mga bata," sabi ni Luz habang hawak ang aklat na gawa sa dahon ng saging at pinatuyong papel, "hindi sukatan ng halaga ang ginto o kayamanan. Ang sukatan ng yaman ay ang puso niyong marunong tumulong." Sumigaw ang mga bata. "Opo, Aling Luz." Samantalang si Andres naman ay nagturo ng pagsasaka at pangangalaga sa kalikasan. "Ang lupa ay may kaluluwa," paliwanag niya. "Kung aalagaan ninyo ito na may paggalang, ibabalik nito ang lahat ng kabutihan." Dahil sa mga turo nila, ang mga bata sa baryo ay lumaking may malasakit, hindi sakim, hindi mapanlait. Ang kabutihang kanilang itinanim ay nag-ugat sa puso ng susunod na henerasyon. Isang gabi, habang naglalakad si Andres sa may tabing ilog, may narinig siyang pamilyar na tinig. "Andres," tawag ng tinig na malamig ngunit payapa. Paglingon niya, nakita niyang muli si Lolo Damiro, ang engkanto, nakatayo sa ibabaw ng tubig balot ng gintong liwanag. Ngumiti ang matanda. "Anak, natupad mo ang layunin ng liwanag. Ang kabutihan ay muling namayani sa daigdig ng tao." Lumuhod si Andres sa harap ng engkanto. "Maraming salamat po, Lolo Damiro. Kung hindi sa inyo, wala po kami ngayon dito." Ngumiti ang engkanto at itinuro ang langit. "Ang kabutihan ay hindi kailanman namamatay, Andres. Ipinasa ko na sa inyo ang tungkuling aking tinupad. Mula ngayon, kayo ni Luz ang magiging mga tagapangalaga ng bato ng liwanag." Lumapit si Luz at yumuko rin. "Ibig niyo pong sabihin, kami na ang susunod sa inyo?" Tumango ang engkanto. "Oo, hindi bilang Diyos, kundi bilang mga tagapangalaga ng kabutihan sa mga tao. Ipagpatuloy ninyo ang pagtuturo ng kababaang loob at awa." Pagkatapos ng mga salitang iyon, unti-unting naglaho si Lolo Damiro. Iniwan ang isang gintong bulaklak sa ibabaw ng tubig, tanda ng kanyang walang hanggang pagbabantay. Habang payapa ang lahat, isang gabi, lumapit si Andres sa may pampang at napansin ang kakaibang bagay, isang itim na bato na inanod ng ilog. Kinuha niya ito at bigla itong umilaw ng mapulang sinag. Naramdaman ni Andres ang malamig na ihip ng hangin at sa loob ng bato ay tila may tinig. Hindi pa tapos ang dilim. Napatigil si Andres. Tiningnan niya si Luz na lumapit sa kanya. "Ano yan, Andres?" "Isang paalala," sagot niya. "Kahit gaano kalakas ang liwanag, laging may lilitaw na anino. Ngunit habang nagkakaisa tayo, walang anino ang makakatalo sa atin." Makalipas ang ilang buwan, lumago pa lalo ang baryo. May mga dumadayo mula sa malalayong bayan upang makita ang baryong pinagpala. Ang bawat dumarating ay tinuturuan ni Luz ng kabutihan at ni Andres ng kababaang loob at tiyaga. At tuwing gabi, bago matulog ang mga bata, naririnig nila ang tinig ni Andres. "Anak, tandaan ninyo, ang kabutihan ay hindi naghahanap ng gantimpala. Ito ay nagbibigay kahit walang kapalit. Ang baryo ay lumago, ngunit hindi kailanman naging sakim. Sa bawat tahanan, may mumunting ilaw ng alitap-tap na umiilaw tuwing gabi, tanda ng presensya ni Lolo Damiro at ng biyayang hindi kailanman naglalaho." At sa tuktok ng bundok ng alitap-tap, sa ilalim ng buwan, makikita pa rin ang dalawang anyo, ang mag-asawang tagapangalaga, sina Andres at Luz, tahimik na nagdarasal para sa kapayapaan ng lahat. Lumipas ang maraming taon sa baryong liwanag. Ang mga bata na tinuruan nina Andres at Luz ay naging mga mabubuting mamamayan, mga magsasakang marunong magmahal sa lupa, mga guro't manggagamot na may malasakit sa kapwa, at mga anak ng liwanag na nagmana sa kabutihan ng mag-asawang minsang naging pulubi. Ngayon si Andres ay puti na ang buhok at si Luz ay may mga kulubot na sa noo, ngunit sa kanilang mga mata, nananatiling malinaw ang ningning ng pag-asa at pag-ibig.
Isang gabi ng buwan ng pista sa baryo, tinipon ng mga tao ang lahat sa gitna ng plaza. May musika, may mga ilaw ng alitap-tap, at ang mga bata ay nagsasayawan habang hawak ang mga sulo. Ang pinuno ng baryo ay umakyat sa entablado at nagsalita. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang 20 taon ng kapayapaan at kasaganaan sa baryong Liwanag. Ito ay hindi lamang pista ng ani, kundi paggunita sa kabutihan nina Andres at Luz, ang mga tagapangalaga ng Liwanag. Tumindig si Andres, pinagtulungan siyang akayin ng mga kabataan. Ngumiti siya sa mga tao at nagsalita, mahina ngunit matatag. Mga anak, tandaan ninyo, ang kabutihan ay hindi nagsisimula sa kayamanan, kundi sa puso. Kami ni Luz ay minsang naging pulubi ni lapastangan, dinuraan at tinanggihan. Pero ang Diyos at ang kabutihan ay hindi kailanman tumatalikod sa mga pusong tapat. Tumulo ang luha ni Luz habang hawak ang kamay ng asawa. Kung may aral kayong dapat tandaan, wika niya, ito ay ang pagtulong ng walang hinihinging kapalit. Sapagkat bawat kabutihan ay nagbubunga ng liwanag na umaabot kahit sa pinakamadilim na sulok. Habang tumatambol ang musika at sumasayaw ang mga alitap-tap sa himpapawid, biglang lumitaw sa gitna ng liwanag ang pamilyar na anyo si Lolo Damiro, nakaputing kasuotan, kumikislap ang katawan at may ngiti sa labi. Mga anak, sabi niya, ang inyong ginawang kabutihan ay umabot sa mga daigdig na hindi nakikita ng tao. Ang liwanag ng inyong puso ay naging gabay ng mga nawawala. Lumuhod ang mga tao sa baryo, natigilan sa hiwagang kanilang nasasaksihan. Andres, Luz, patuloy ni Lolo Damiro, ang tungkuling iniwan ko sa inyo ay natupad. Ngayon, panahon na upang magpahinga kayo at hayaan ang inyong mga anak at apo ang bagong henerasyon ng mga tagapangalaga na ipagpatuloy ang liwanag. Ngumiti si Andres habang lumuluha. Maraming salamat po, Lolo Damiro. Ang aming buhay ay naging makahulugan dahil sa kabutihan ninyong itinuro. At sa huling pagkakataon, inilagay ni Lolo Damiro ang kanyang kamay sa balikat nila. Ang liwanag ay mananatili sa bawat pusong marunong umibig at magpatawad. At sa isang iglap, nagliwanag ang buong baryo. Ang mga alitap-tap ay bumuo ng isang malaking bilog sa langit, at mula rito ay bumaba ang sinag na bumalot sa mag-asawa. Niyakap ni Andres si Luz ng mahigpit. Mahal, handa na akong sumama sa liwanag. Ngumiti si Luz. Oo, mahal. Sabay nating tatahakin ang walang hanggang liwanag. Sa gitna ng tanglaw ng mga bituin at ng mga luha ng baryo, dahan-dahang naglaho ang mag-asawa parang dalawang sinag na umakyat sa langit, iniwan ang halimuyak ng bulaklak at kapayapaan. Mula noon, bawat taon sa araw ng pista, sinasabi ng mga matatanda sa mga bata, huwag ninyong kalilimutan sina Andres at Luz, ang mag-asawang dating pulubi, ngunit piniling maging ilaw ng mundo. At sa tuwing sumasapit ang gabi ng buwan ng kabilugan, may dalawang alitap-tap na mas maliwanag kaysa sa iba magkasabay, naglilipad sa ibabaw ng baryo. Sabi ng matatanda, iyon daw si Andres at Luz, nagbabantay pa rin sa mga puso ng mga tao. Ang baryong liwanag ay nanatiling sagana, mapayapa at puno ng pag-ibig. Walang sino man ang muling naghirap, sapagkat lahat ay natutong magbahagi. Ang mga bundok ay laging luntian, ang ilog ay malinaw, at ang bawat gabi ay may ningning ng mga alitap-tap tanda na kabutihan ay buhay pa rin at ang liwanag ay kailanman hindi mamamatay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa ginto o salapi, kundi sa kababaang loob, pagmamahal at kabutihang ipinapasa sa kapwa. Sa puso ng bawat taong marunong magpatawad, nandoon ang liwanag ng walang hanggang kabutihan. Wakas,